Ang kapaliwanagan ng Tao. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit kayo dinala ng inyong mga kaibigan, kamag-anak dito sa templo, gayong mayroon naman kayong kanikanyang relihiyon at paniniwala. Una sa lahat, ipinapakiusap ko po sa inyo na sana'y maunawaan ninyo na hindi namin kayo pinalilipat sa ibang relihiyon at iwanan ang inyong dati. Alam nating lahat na iisa lang ang ating Panginoon. Maging tayo man ay Kristiyano, Budismo, Muslim o kahit na ano pang relihiyon, kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Kung atin po ihahalin tulad ang lahat ng relihiyon, ito ay tulad sa isang yelo na mayroong maraming hugis. Ngunit pag ang mga ito'y natunaw, isa lang ang kalalabasan nila. Tubig. Isa lang ang katotohanan sa kabila ng sari-saring paniniwala, kultura, lahi at relihiyon. Tayo ay may iisang Diyos lamang. Sa totoo lang, ang relihiyon ay nagsisilbing kasangkapan na tumutulong sa atin upang maunawaan ang katotohanan ng langit. Dumito naman po tayo ngayon sa templo. Ngayon po ay tumingin tayo sa altar na nasa harapan. Dito ay may 3 banal na ilawan at ang ilawan na nasa gitna ay sumisimbolo sa ating Panginoon. Alam nating lahat na ang Panginoon ay di nakikita. Ngunit bakit nga ba kaya may mga estatwa ng Buddha at bakit ito sinasamba? Siguro po ay naitatanong natin yan sa ating mga sarili. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi namin sila sinasamba. Ito'y tagapagpaalala lamang po sa atin para gayahin natin ang kanilang mabubuting nagawa nang sila'y nabubuhay pa. Tulad din po ito ng litrato ng ating mga mahal sa buhay. Hindi ba't inilalagay din natin ang kanilang mga larawan sa ating mga pitaka? Pero ano po kaya ang ating dahilan? Dahil ang larawan po nila ang nagpapaalala sa atin kung gaano natin sila kamahal at ganun din naman sila sa atin. Tulad din naman ito ng Buddha na nasa gitna ng lamesa, na pamilyar sa mga inchik. Gaya rin naman ng mga kanluraning bansa na ang inilalagay nila sa kanilang mga altar ay ang larawan ni Hesukristo. Kaya kung maglilinang po tayong mabuti at tutularan natin ang mga yapak ng mga banal, na iginugol ang kanilang panahon sa Panginoon hanggang sa sila ay pumanaw, maaring kapag tayo ay pumanaw din, tayo ay laging maaalala o maaaring sambahin pa. Dumako po tayo sa katanungang, ano ang tao? Ang layunin po ninyo kung bakit kayo ay naririto ay upang tumanggap po ng tao. Ngunit, ano po nga ba talaga ang tao? Sa wikang inchik, ang tao po ay ang ating konsensya, ang tunay na pagkatao, ang daan pabalik sa ating tunay na tahanan, ang tahanan natin sa langit. Bago ko po ipagpatuloy ang aking sinasabi, may itatanong lamang po ako sa inyo. Saan po ba nanggaling ang pisikal nating katawan? Ito po ay galing sa ating mga magulang, hindi po ba? Dahil ang ating pong mga magulang ang dumanas ng napakaraming paghihirap mula pa nang tayo'y kanilang isinilang magpasa hanggang ngayon, kaya dapat po na lagi natin silang aalalahanin at laging pasasalamatan. Ano naman po kaya ang kahulugan ng buhay? Ngayon, sundin niyo po ang aking sasabihin. Gamitin po ninyo ang inyong kanang kamay sa pagpisil ng inyong kaliwang kamay. Pisilin po ninyo ito ng malakas. Ano po ang inyong naramdaman? Masakit po, di ba? Nangangahulugan po yan na tayo ay buhay. Nakakita na po ba kayo ng isang patay na tao? Nakakaramdam po ba kaya siya ng sakit kapag may pumipisil sa kanya? Ano po ba kaya ang pinag-iba ng buhay at ng patay? Halos wala pong pinag-iba ng itsura ang buhay sa patay kapag ang buhay ay natutulog. Pareho po silang nakapikit, tama po ba? Gayunman,
Ang buhay na tao ay nakakapaglakad, nakakapagsalita at nakakapag-isip at nakakagawa ng mga bagay na gusto niyang gawin. Ito naman ang mga bagay na hindi kayang gawin ng isang patay na tao. Ano po kaya ang dahilan? Ang sagot ay dahil siya'y patay na at humiwalay na ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Alam niyo po ba na ang espiritu ng ating katawan ay tulad ng isang driver at ng sasakyan? Ang dalawa po ay may mahalagang tungkulin na ginagampanan. Pag nawala po ang isa, mawawalan ng silbi ang ikalawa. Bakit nga po ba kaya natin kailangang tumanggap ng tao? Gaya po ng nabanggit ko, ang ating pisikal na katawan ay galing sa ating mga magulang. Ngunit saan naman po nagmula ang ating espiritu? Ito po ay nagmula sa langit at doon po nila kailangan bumalik sa langit kahit na gaano pa tayo katagal na mamalagi dito sa mundo. Ngunit sigurado po ba tayo na makakarating tayong lahat sa langit kapag tayo ay pumanaw na? Hindi po syempre, di ba? Ang kahihinatnan po natin sa kabilang buhay ay nakasalalay sa mga bagay na ginagawa natin ngayon. Heto tayo ngayon at buhay, napakalapit sa pagkakasala. Nakakagawa tayo ng kasalanan na madalas ay hindi natin namamalayan. Nakakalimutan natin ang daan pabalik sa ating tahanan. Ang tahanan natin sa kalangitan. Noong sinauna pa pong panahon, ang mga gustong maglinang o hanapin ang tunay na sarili ay iniiwan ang kanilang kayamanan at katanyagan. Maging ang kanilang mga pamilya ay iniiwan nila para lamang makapaglinang ng kanilang sarili sa mga tagong lugar o kabundukan para lamang mahanap nila ang daan pabalik sa langit. At dahil po sa pagsasakripisyo at pagpapakahirap nila ay dininig naman ito ng ating Panginoon. Kaya siya ay nagsugo sa atin ng mga taong naliwanagan para maipalaganap ang tao. Ngunit iba na po ang panahon ngayon. Sa patuloy na pag-unlad ng ating teknolohiya ay lumalaki na rin ang ating mga pagkakasala. Ang mga kalamidad at kapahamakan ay halos sunod-sunod na kung dumating. Ang ating moralidad at kabutihang asal ay unti-unti nang nawawala. Ang mga tagpong ito ang senyales buhat sa ating Panginoon na kung hindi tayo magbabago at patuloy nating babaliwalain ang itinuturo niya, balang araw mamamalayan na lang natin na ang tao sa mundo ay unti-unti nang naglalaho. Ngunit ang ating Panginoon ay lubhang mapagmahal at maawain. Alam niya na hindi lahat ng tao sa mundo ay masasama. Gusto pa niya tayong bigyan ng pagkakataong magbago. Kaya ipinadala niya ang 2 dakilang guro para tayo ay iligtas at tulungang makabalik sa langit. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng tao, ang ating 2 dakilang guro ay walang iba kundi ang ating Chikong Buddha at si Yehoy Bodhisattva. Siguro po ay gusto ninyong itanong kung lahat po ba ay pwede tumanggap ng tao. Siyempre po, pwede. Ang tao po ay para sa lahat, basta po bukas at handa ang ating puso't isipan para magbago, pagsisihan at talikdan ang mga masasama nating nagawa. Tayo po ay pwedeng makatanggap ng tao. Ngayon po, gusto kong tanungin muli ang lahat. Isang araw, tayo pong lahat ay mamamatay. Saan po ba natin gustong pumunta? Sa langit po ba o sa impyerno? Pero tayo lamang po ang makakagawa ng paraan upang marating natin ang gusto nating puntahan pag sumapit na ang oras na kailangan na nating mamaalam. Kaya po, dapat laging bukas at handa ang ating puso upang magbago. At ang pagbabago po natin ay dapat patungo sa kabutihan at palayo sa kasamaan. Ngayon po ay wawakasan ko na ang aking pagbabahagi at ihanda po natin
ang ating sarili at ang ating puso para sa gaganaping seremonya ng pagtanggap ng tao. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po'y naipaliwanag ko sa inyo ng maayos kung ano ang tao na ating tatanggapin. Muli, maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.